Ano nga ba ang mga rason kung bakit patuloy ang pagkalat ng mga basurang ito? Una, nasa inyong mga estudyante yan kung bakit mahilig kasi silang magkalat. Hindi nila alam yung tamang kung saan dapat itapon yung basura. Pangalawa, siyempre yung nagtitinda. Dapat i-disseminate nung nagtitinda doon sa buyer ng estudyante na itapon nyo sa tamang basurahan para hindi magkalat yung basura sa loob ng school campus. May mga estudyante po kasi sinatapon po nila yung mga kalat nila kung saan-saan. Kahit po may mga basura po sa paligid nila, hindi po nila nakikita po. Parang nagbubulag-bulagan po sila. Ano po yung reasons bakit may mga nakakalat pa yung mga basura dito? Dahil hindi po pinaprocess ng bawat estudyante ang tamang kalinisan ng ating paaralan. Hindi po nila iniintindi na mayroon tayong mga basurahan na dapat doon nila itapon ang mga kalat nila. Pero mas ginugusto pa rin nilang itapon kung saan-saan. At yun yung mga taong pasaway na hindi marunong umintindi ng school rules natin. Sabani, napapansin ko na kung bakit nagkakaroon ng malawakang pagkalat ng basura sa classroom natin is kung mapapansin nyo kapag doon kayo sa school natin, kulang yung mga station kung saan pwede magtapon ng nabubulok, hindi nabubulok at na-recycle. Pati na din ang mga hazardous items. Ano-ano ang mga paraan pwede nating gawin upang mabawasan ang mga basurang nakakalat sa ating paaralan at o sa ating kapaligiran? Dapat ang gagawin, alam mismo nung mga estudyante kung saan yung tamang takunan ng basura para hindi magkalat. Ganun kasimple yun. Magtulungan kasi nasa isang school lang po tayo. Ito rin po yung para sa atin. So pag may nakita po tayong basura, pwede na po natin yung tulutin. So, isa yung din ang pwedeng maging solusyon dito, yun ay magtayo first grade level na lang ng malaking mga waste bin. Ito lang ito, makikita nyo dito na meron sa grade 12 building. Pwede na lang gawin is maglagay pa kung saan sa parte, lalo na sa part which is maraming tao doon tuming recess. So, yun. Mayroong 3 klase ng tapunan sa naturang paaralan. Una ay ang non-biodegradable. Ang non-biodegradable ay mga bagay na hindi madaling masira sa kalikasan tulad ng plastic, styrofoam at glass. Dapat itong itapon sa tamang recycling facility o sa basurang pangkalikasan. Pangalawa ay ang mga recyclable waste. Ang recyclable ay mga bagay na maaaring maibalik sa kanilang orihinal na anyo o gamitin sa ibang paraan tulad ng papel, plastic at metal. Dapat itong ihiwalay mula sa ibang basura at dalhin sa recycling center para sa tamang proseso ng pagre-recycle. Pangatlo naman ay ang tapunang biodegradable. Ang biodegradable ay mga bagay na mabilis masira o ma-breakdown sa kalikasan tulad ng pagkain, dahon at papel. Ito ay dapat itapon sa mga compost pit o iba pang paraan ng pagsasamantala ng organikong basura. Ngayon, ating namang alamin kung anong mga maaaring maging epekto nito sa ating paaralan at lalong-lalo na sa ating kalusugan. Halina't panoorin at pakinggan ang ilan sa mga kasagutan. Paano nga ba nakakaapekto ang basura sa ating paaralan? Kung ang mga basura ay hindi na itatapon sa wastong tapunan, maaaring magdulot ito ng problema sa ating kalusugan, o di kaya magkakaroon tayo ng insekto sa ating paaralan, o di kaya magdudulot ito ng mabahong amoy, o magdudulot ito ng hindi magandang impresyon sa mga bisita at mag-aaral. Sa tanong ko na kung anong nagiging epekto nito, siguro dahil dito po, lalo na dito sa labas, kapag maulan po nababara yung drainage natin dyan, walang nagpo-flow na tubig dahil sa mga basurang tinatapon nila kasi hindi po nila tinatapon sa tamang basurahan at nagpo-cause po ito ng yung iba is sa pangangamoy
sa pangangamoy na hindi gusto ng bawat estudyante dito sa Aral. Ang basura sa paaralan ay maaaring magdulot ng mga problemang pangkalusugan tulad ng pagkalat ng mga sakit, panganib sa kapaligiran, at hindi maayos na kapaligiran para sa pag-aaral. Ang labis na basura ay maaaring maging sanhi ng pagdami ng insekto at dumi na maaaring magdulot ng mga sakit tulad ng leptospirosis at dengue. Bukod pa dito, ang maruming kapaligiran ay maaaring magdulot ng stress at hindi komportableng lugar para sa pag-aaral at pagpapalakas ng mga mag-aaral. Maaaring bawasan ang epekto ng basura sa paaralan at kalusugan sa pamamagitan ng tamang pamamalakad ng basura, regular na paglilinis at pagpapahalaga sa pangangalaga sa kapaligiran. Ang maayos na pagtapon ng basura, pagpapanatili ng malinis na kapaligiran, at pagsasagawa ng mga programang para sa pang-ekolohiyang pangangalaga ay mahalagang hakbang upang mabawasan ng mga epekto ng basura sa paaralan at lalo na sa ating kalusugan. Lagi nating tandaan na ang basurang tinapon mo ay babalik sa'yo. Ngayon, atin namang alamin kung ano ang magagandang epekto ng malinis na kapaligiran sa ating paaralan. Bilang isang pag-aaral, mahalaga sa isang paaralan ang malinis. Dahil ang kaligtasan ng estudyante ay nakabase sa kalinisan ng paaralan dahil sa mga basurang nakakalat. Ang impluwensya ng malinis na kapaligiran ay maliwalas na tignan sa mga mata ng estudyante dito sa ating paaralan. Ang nakapagbibigay din siya ng magandang epekto sa pamamagitan ng pag-engganyo sa mga estudyante na pagtapon ng kalat sa maayos na lagayan at upang matutunan din nila kung ano ang karapat-dapat na gawin sa mga kalat na karapat-dapat na itapon sa tamang lagayan. Bilang isang estudyante, panatilihin natin ang kalinisan ng ating paaralan dahil ito ang magdadala sa karangalan ng ating paaralan. Kaya naman ako at ang aking grupo ay nagtulong-tulong sa paglilinis sa aming paaralan.
Indeed, cleanliness is the key for a better and comfortable community.